pwede ka namang magpakasal kahit kailan, Donalyn. Unang baby ko to. Iyan ang sinabi ang ate ko, 6 na linggo bago ako maglakat sa altar sa isang garden na puno ng bakanteng upuan. Sinabi niya ito ng napakaswal, parang namimili lang ng coffee shop, parang ang araw ng kasal ko ay flexible, optional, bagay na pwede ko na lang i-reschedule. Kaya nagbook siya ang baby shower niya sa mismong araw, mismong oras, at isa-isa, pinili siyang buong pamilya ko. Ang mommy ko, nga tita ko, nga pinsan ko, pati na ang daddy ko. Ang lalaking minsan nang humawak sa mga kamay ko at nangakong ihahatid ako sa altar. Pinili niya ang magamamahaling pika-pika at champagne sa isang private club, kaysa sa wedding vows ng sarili niyang anak. 7 taon lang ang pumunta sa kasal ko. 417 na mensahe ang dumating pagkatapos nilang makita kung ano ang namiss nila. Pero babalikan ko iyan. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe muna kayo, pero gawin niyo lang yan kung naniniwala talaga kayo na ang pamilya ang laging nandiyan sa oras ng pangangailangan. Maligayang pagdating sa aming channel. Bago tayo magsimula, mangyaring ipaalam kung saan kayo nanonood. Gusto talaga naming malaman. Sana ay magustuhan ninyong pakinggan ang nakakawiling kwentong ito. At sabihin niyo sa akin, anong oras na diyan? Ito ay isang katang-isip na kwento na hango sa totoong buhay ng pamilya, na binigyan ng buhay sa tulong AI. Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang mas maraming detalye. Ako nga pala si Donalyn Bartolome. Ako ay 29 taong gulang. At para maintindihan niyo kung paano nasira ang lahat, kailangan ko kayong ibalik 6 na buwan bago ang kasal ko, sa isang Sunday family lunch kung saan tinitigan ng daddy ko ang nobyo ko sa mata at sinabing wala siyang mararating sa buhay. Sa pamilya Bartolome, may isang patakaran na hindi sinasabi ng malakas. Ang mundo ay umiikot sa ate ko, si Alex Gonzaga. Ang daddy ko, si Edu Manzano, ay gumugol ang higit 3 dekada bilang senior manager sa isang kilalang bangko sa Makati. Maasahan, predictable, yung tipong lalaki na pare-pareho ang suot na relo at suit at tinatawag itong disiplina. Ang mommy ko naman, si Lucy Torres, ay isang stay-at-home mom. Nag-organisa siyang nga charity luncheons at book clubs, at sinisigurong laging perpekto ang bahay namin sa Corinthian Gardens, puting pader, magagandang bintana, at sariwang na bulaklak sa daanan. Sa tingin niba, kami yung perpektong pamilya na hinahangaan lahat. Pero sa loop, ibang-iba ang kwento. Nagpakasal si Alex kay Slater yang 5 taon na ang nakakalipas. Ang pamilya yang ang nagmamay-ari ng isang malaking commercial development firm sa buong Metro Manila at South Luzon. Oh, at least ganun nun. Nung panahong yun, si Slater ang lahat ng hinahangaan ng mga magulang ko, mayaman, tiwala sa sarili, maraming koneksyon. Binilhan niya si Alex ang brand new na Range Rover, diamond bracelet mula sa Tiffany, at ang mas mahalaga, binili niya ang katapatan ng nga magulang ko. Siya ang nakbayat ng amortization nila sa bahay, nakpondong kitchen remodel nila, at binigyan niya ang mommy kong credit card na hindi niya kailangang isipin kung magkano ang limit. Bilang kapalit, trinato ang buong pamilya ko si Alex na parang nanalo siya sa isang invisible na kompetisyon na walang ibang pwedeng sumali. Hindi siya nagtrabaho kahit isang araw sa loob ng 6 na taon. Tinatawag niya ang sarili niya na event consultant. Wala pa akong nakitang event na ginawa niya, pero sa pamilya namin, ang pagpapakasal sa mayaman ay katumbas na pagiging matagumpay. At nandiyan ako, si Donalyn, ang nakababatang anak, yung nagtatrabaho bilang freelance illustrator mga children's books, editorial sketches, mga tahimik na proyekto na walang malalaking titulo, opisina, o business cards. Ako yung nakatira sa isang nirerentahang studio apartment sa Maginhawa, Quezon City, na may mga mansang pintura sa counter at sofa na nabili ko lang secondhand. Hindi ko kailanman kinamuhian si Alex dahil nakapag-asawa siyang mayaman. Kinamuyan ko kung anong ginawa nito sa akin, ginawa akong invisible. Nakilala ko si David Licao ko 3 taon na ang nakakalipas sa isang maliit na art fair sa Cubao Expo. Nakatayo siya sa harap ong isa sa mga painting niya. Isang oil piece ong babaeng nakaupo sa fire escape, na sinagan araw ang buhok niya, at nakatitik siya dito na parang personal siyang in-offend nito. Natawa ako. Lumingon siya.
At may kung ano sa paraan ng pagtingin niya sa mundo ang nagpatigil sa akin. Si David ay isang contemporary realist painter. Gumagamit siya ng oils para gumawa ng portraits at citizens mga tahimik na sandali na madalas hindi napapansin ng karamihan. Yung tipong talento na tinatawag sa art world na pambihira. Habang tinatawag naman ang pamilya ko na hindi totoong trabaho. Nagbebenta siya ng mga piyesa sa maliliit na galleries. Tumatanggap ang commissions kung mayroon. May mga buwang maganda ang kita, may mga buwang nabubuhay lang kami sa pansit kanton at murang alak, pero bumubuo kami ng isang bagay na totoo, isang bagay na tapat. At para sa akin, mas mahalaga yun kaysa sa pera. Hindi kailanman naintindihan ng pamilya ko yun, at hindi man lang nila sinubukan. Sunday family lunch, 8 buwan bago ang kasal. Dinala ko si David sa bahay ng magulang ko para mananghalian. Dumating si Alex ng late niyang 10 minuto sakay niya brand new Range Rover, may dalang 2 bote niya mamahaling wine. 10,000 pesos bawat isa, sabi niya pagpasok, sapat lang ang lakas para marinig na lahat. Ako, nagdala ng homemade na leche flan, 2 oras kong ginawa yun kaninang umaga. Kinuhang ko ang wine mula kay Alex gamit ang 2 kamay. Parang isang sagradong bagay. Maingat niyang inilagay ito sa gitna ng mesa. Hindi man lang niya nabanggit ang leche flan, nagsimula ang tanghalian tulad ang dati. Polit, kontrolado, parang may script, sa kalagitnaan niya pakain, kumiling ang daddy ko palapit kay David na may pamilyar na ngiti yung ngiting mukhang palakaibigan sa malayo pero hindi umaabot sa amga mata. So David, sabi niya habang humihiwa ang lechon, kailan mo babalak mahanap ng totoong trabaho? Tumawa si Slater mula sa kabilang dulong mesa, hindi man lang tinatago. Bahagyang ikiniling ni Alex ang ulo niya, pinag-aralan ako na parang isang marupok na bagay. Well, mahinang sabi niya. May nahanap na naman si Donalyn. Punong-punong awa ang boses niya. Hindi sumagot si David, hindi niya ipinagtanggol ang sarili niya, hindi siya nakipagtalo. Inabot niya lang ang kamay ko sa ilalim ng mesa at pinisil ito. Ganun siya, tahimik, matatak, hindi natitinak. Ang hindi alam ang nga tao sa masang iyon, at ang halos hindi ko pa rin lubos maintindihan nun, ay kakatapos lang ni David sa isang malaking painting para sa isang bagong kliyente, isang kliyente na ipinakilala ng aming landlord. Hindi ako nagtanong nun, akala ko hindi mahalaga. Yun pala ang magiging pinakamahalagang bagay na mangyayari sa amin. Ang aming landlord, si Tito Boy Abunda, ay yung tipong tao na lalakpasan lang ang karamihan ng hindi napapansin. Nasa late 60, puti na ang buhok, laging suot ang parehong luma at kupas na jacket. Uminom siya ang itim na kape sa isang lumang chipped mug na may nakasulat na NYC. Pag-aari niya ang lumang building na iyon sa Maginhawa, kung saan nirarentahan namin ni David ang ground floor studio. Pa-41 buwan, mataas na kisame, malalaking bintana, sapat na espasyo para tirhan at trabahuhin. Sobrang mura nito para sa lugar. Nung tinanong ko siya kung bakit, nakibit balikat lang siya. Mas gusto ko ang artist kaysa sa amga accountant, sabi niya minsan, walang personalan sa amga accountant. Para sa akin, napakabait lang niya. Ang taong pumayak na malate kami ing bayat minsan ng walang penalty. Ang taong nagdadalaing sariwang mangga mula sa probinsya niya tuwing tag-init, pero may ugali si Tito Boy. Bumababa siya habang nakpipinta si David. Tahimik siyang tatayo malapit sa easel, hawak ang kape, at nanonod. Tapos sasabihin niya, ang ilaw sa cheekbone, gawin mong mas warm. Konti lang, ayusin ito ni David, at biglang magkakaroning buhay ang painting. Isang hapon, may sinabi si Tito Boy na muntik ko nang makalimutan. Ang gawa mo ay nakpapaalala sa akin ni isang tao na ni-represent ko dati, sabi niya kay David. Kumikita na siya ng 6-figure in dollars ngayon, ngumiti lang ako ng pilit, akala ko mabait lang siya. Sa parehong panahon din na iyon, nabanggit ni Tito Boy na may kaibigan siyang gusto pang makita ang gawa ni David. Tinanong niya kung pwede raw kunan ang litrato ni David ang ilang bagong piyesa at ipadala sa kanya. Inakala kong maliit na gallery lang ito, baka isang lokal na kolektor. Walang masyadong malaki, may kakaibang paraan ang mundo para mahanap ang totoong talento, sabi sa akin ni Tito Boy isang gabi habang nahuhugas ako ng brush sa lababo.
Matagal lang talaga minsan kapag tapat ka sa ginagawa mo. Tumango ako. Tapos bumalik na ako sa pag-alala tungkol sa eating charts at flower arrangements. Sana mas marami akong tinanong. Nung enero, nak-propose si David. Walang singsing nung una. Isang tahimik na tanong lang habang nakahiga kami sa sahig ng studio na pinaliligiran mga half-finished na canvas habang umuulan sa labas ang bintana. Kalaunan, siya mismo ang umukit ng singsing para sa akin. Gawa sa walnut wood. Makinis, simple. Ito ang pinakamagandang bagay na naibigay sa akin. Tinawagan ko ang magulang ko ng weekend na iyon. Napili na namin ang petsa, June 14. Isang maliit na garden ceremony sa Tagaytay. Walang ang grande. 42 na bisita, mga wildflowers, isang arch na ginagawa mismo ni David gamit ang reclaimed wood. Ang unang sagot ng daddy ko ay hindi congratulations. June 14, sabi niya. Titingnan ko muna ang schedule ko. 2 araw ang lumipas, tumawag siya ulit. Pupunta ako, anak, sabi niya. Ihahatid kita sa altar. Pangako, pinanghawakan ko ang salitang iyon na parang isang napakarupok na bagay. Na kapag hindi ako nakingat, masisira ito. Iba ang reaksyon ng mommy ko. Ang sarap naman pakinggan, nak, sabi niya, makano naman ang abutin. Hindi siya nagtanong tungkol sa gown ko. Hindi siya nagtanong tungkol sa mga bulaklak. Hindi niya tinanong kung masaya ba ako. Nagpadala si Alex na text. Isa lang, congrats, let me know if you need help. Pagkatapos, wala na. Walang tawag. Walang follow-up. Walang offer na tumulong magplano o mag-check tasting o bumisita sa venues mula sa isang tao na tinatawag ang sarili bilang event consultant. Ang lakas ng katahimikan, kaya kami na lang ni David ang gumawa ng lahat. Ako ang nag-design ng imbitasyon, watercolor wildflowers sa cardstock. Bawat isa ay medyo makakaiba. Naisip ko ang kasal ni Alex 5 taon na ang nakalipas, 300 guests, gold foil invitations, may live band, pero mahal ko ang sa amin, toto sila, sa amin ito. Kung babalikan ko ngayon, dapat nun palang na-realize ko nang may mali, dahil sa unang pagkakataon sa buhay niya, walang opinyon si Alex tungkol sa petsa ang kasal ko. At ang katahimikan mula sa kanya ay hindi kailanman naging magandang senyales. May opinyon si Alex sa lahat ng bagay, sa damit, sa venue, sa guest list, pati sa shading bulaklak na pinili ko. Pero sa pagkakataong ito, wala siyang sinabi. At ang katahimikang iyon ay nanatili sa isip ko bilang isang babala na hindi ko pa lubos maintindihan. 3 linggo bago ang kasal, tumunok ang phone ko habang nakatayo ako sa kusina ng studio at nahuhugas ng gabras sa lababo. Si Tita Corina, ang nakatatandang kapatid ng mommy ko, ang laging nakaalam ng lahat bago ang iba. Donalyn. Hija, sabi niya, magaang at kaswal ang boses. Pupunta ka rin ba sa sawar ni Alex? O sa kasalang, makaparehong araw yun, diba? Nanigas ak, isang patak ng turquoise na pintura ang dumulas mula sa brush at pumatak sa sahig. Anong shower? Tanong ko. May mahabang katahimikan. Yung baby shower. Sabi niya. June 14 sa Manila Polo Club sa Makati. Hindi mo ba nakuha yung imbitasyon? Hindi. Pinatay ko ang tawag at agad kong tinawagan si Alex. Sinagot niya pagkatapos ng 3 ring. Oh my God, Donalyn, sabi niya. Ang boses ay maliwanag, pulido, parang praktisado. Tatawagan sana kita. Hindi ako nagsalita. Hindi ko na-realize na yung venue na nabook ni Slater ay sa June 14 lang available. Tuloy-tuloy niyang sabi. Ang gulo kasi sa Katara at rentals. Hindi ko na mababago ngayon. Ipinikit ko ang mata ko. Pero hapon naman yung kasal mo, diba? Dagdag niya. Siguro kaya namang puntahan ang mga tao pareho. Ang kasal ko ay 3:00 hapon sa Tagaytay. Ang baby shower niya ay tanghali sa Makati. Halos 2 oras ang biyahe kapag walang traffic, walang makakapunta sa pareho. Alam niya yun. Alam ko yun. Kahit simpleng mapa o Waze ay sasabihin yun. Nagpatuloy pa rin siya sa paglalarawan, valet parking, private club, catering mula sa isang sikat na restaurant sa BGC, customized gift bag sa bawat upuan. Nagsasalita siya na parang naglalarawan ng isang bagay na hindi maiwasan, parang bagyo, parang graffiti. Habang nagsasalita siya,
may isang mabigat at matulis na pakiramdam na bumalot sa dibdib ko. Nang tawagan ko ulit si Tita Corina, kinumpirma niya ang bagay na unti-unti ko nang naintindihan. Nagpadala si Alex ng imbitasyon para sa baby shower. 2 linggo bago ko ipadala ang aking save the dates. 2 linggo. Alam na niya ang petsa ng kasal ko ilang buwan pa lang, at pinili pa rin niya ang araw na yun. I'm so sorry Donalyn, sabi ni Alex, ang boses ay malambot, halos matamis pa nga, pero first baby ko to. Maintindihan mo naman diba? Tama. Hindi ako sumagot. Pwede ka namang magpakasal kahit kailan. Pinatay ko ang tawag. Mommy ko muna ang tinawagan ko. Mommy, sabi ko, pinipilit na patatagin ang boses ko. Alam niyo po na araw ang kasal ko yun, nakaroon katahimikan. Yung klase ang katahimikan na nasa loop na ang sagot. Alam ko, anak, malumanay niyang sabi. Pero kailangan talaga ni Alex ang pamilya dun. First baby niya yun. Kami nga di mo, hindi namin pwedeng ma-miss yun. Nakatitik lang ako sa pader. Baka pwede mo namang i-postpone, dagdag niya. Kahit ilang linggo lang. Nakapagbayad na po ako ng deposits, sabi ko. Non-refundable po yun, naipadala na rin ang imbitasyon. Well, baka hindi naman kailangan na lahat ay nandun sa parehong event, sagot niya. May mapupunta sa kanya, may mapupunta sa'yo. Parang isang casual na desisyon lang. Parang ang kasal ko ay isang bagay na pwedeng daanan lang nga tao kung may oras sila. Tinapos ko ang tawag. Sumunod kong tinawagan ang daddy ko. Ginawa niya ang lagi niyang ginagawa kapag hindi komportable ang sitwasyon. Umiwas siya. Kakausapin ko muna ang mommy mo, sabi niya. Gagawa tayong paraan. Hindi siya tumawag pabalik sa loop ang 3 araw. Nag-text ako sa kanya. Dad, ihahatid niyo pa rin po ba ako sa altar? Nabasa niya. Nakita ko ang notification. Walang reply. Tumawag ako ng tumawag. Sa 3 subok, sinagot na rin niya. Siyempre naman, anak, sabi niya. Sinabi ko sayong pupunta ako. Pero may lungkot o kahungkagan sa boses niya. Parang nagbabasa lang siya ng script na hindi niya pinaniniwalaan. Iyon ang sandaling naramdaman ko iyon. Hindi lang lamat, kundi isang pagyanik, parang gumalaw ang lupa sa ilalim ko. At hindi ko namalayan hanggang sa huli na ang lahat. Nang linggong iyon, sinimulan kong bilangin ang RSVP. Out of 38 family members na inimbita, 22 na ang nag-decline. Bawat isa sa kanila, pupunta sa Makati. Hindi ako nakmakaawa, hindi ko sila isa-isang tinawagan. Nagtanong ako minsan, nang malinaw. Tapos nahintay ako dahil sinabi ko sa sarili ko na ang sagot nila ang totoong sagot. Yung nakatago sa likod ng mapalusot at kunwaring konflik sa schedule ang maksasabi sa akin kung saan ako nakalugar. At sinabi nga nila, si Bella, ang matalik kong kaibigan, isang nurse na walang pasensya sa mga kasinungalingan at lalong walang pasensya sa mga taong nagtatago sa likod nito, ang nagpakita sa akin lahat ng hindi ko nakita. Matagal na siyang kasama sa family group chat namin, nung panahong naisip ang mommy ko na maganda ring isali ang mga kaibigan ko. Walang nak-remove sa kanya kailanman, at dahil siya si Bella, nag-screenshot siya. Isang gabi, pinaupo niya ako sa studio at inilatak ang lahat. Hindi lang basta nakpadala, nege-imbitasyon si Alex. Tinawagan niya isa-isa ang lahat nege miyembro nege pamilya. Hindi kaswal, hindi aksidente, kundi maingat, madiskarte, isa-isa, para siguraduhin siya ang pipiliin nila. Dahan-dahang nag-scroll si Bella sa mga messages para makita ko ang bawat salita. Sa mommy mo, sabi niya, binabasa ang isang screenshot, sinabi ni Alex sa kanya. Kung pupunta po kayo sa kasal ni Donalyn imbes na sa akin, mararamdaman ko pang wala kayong pakialam sa panganay ninyong apo. Nag-swipe siya papunta kay Tita Corina. Pupunta ang mommy ni Slater. Kung hindi sisipot ang pamilya natin, nakakahiya. Isang swipe pa. Eto pa. Nakatubili si Belang ilang segundo bago ibaling ang phone sa akin. Ito ay galing sa group chat. Tiningnan ko. Galing sa daddy ko. Maintindihan naman ni Donalyn. Sanay na siyang na-disappoint. Binasa ko ulit. Sanay na siyang na-disappoint. Ang sarili kong kapatid ang nag-type niyan, huminto, at pinindot ang send. Pero hindi pa yan ang pinakamasakit. Ang totoong dahilan ay nasa ilalim lahat ito, hindi sinasabi, pero halata.
Si Slater ang nakbabayat ing amortization ing mga magulang ko, higit pe 150,000 isang buwan. Binigyan niya rin ang mommy ko ang credit card para sa groceries, damit, salon, at lahat ng hindi na niya gustong isipin pa ang bayad. Ang pamilya ko ay hindi lang emosyonal na nakatali kay Alex, nakadepende sila sa kanya pagdating sa pera. Hindi kailanman sinabi ni Alex na ang malakas. Hindi niya kailangan. Naroon iyon sa paraan kung paano siya ipagtanggol ang mommy ko, sa paraan kung paano umiwas ang daddy ko sa away. Sa bawat tahimik na kompromisong ginagawa nila. Kapag hindi siya ang pinili mo, titigil ang pera, at hindi kakayanin nga magulang ko yun. Ipinakita sa akin ni Bella ang isang huling mensahe. Honestly, ang lit lang ing kasal ni Donalyn. Halos hindi nga may tuturing na event. Magpapakasal siya sa isang pintor sa isang garden. Hindi naman to reception sa isang luxury hotel. Nakatitik lang ako sa screen, tapos ibinalik ko ang phone sa kanya. Hindi ako umiyak, hindi ako nakipagtalo, naintindihan ko na. Nang gabing iyon, nakaupo kami ni David sa studio. Ang ilaw ay nagbibigay ing mainit na liwanag sa mga half-finished canvas, mga bote ing turpentine, at mga brush na pinapatuyo. Sa lepes rini ang akulili. Ganyan ang tunok ng tak-init sa siyudad, isang tuloy-tuloy na ugong na hindi tumitigil. Nakatayo si David sa lababo, naglilinis ng mga brush. Hindi natin sila kailangan para gawin itong totu, Donalyn, mahinang sabi niya. Hindi siya nakatingin sa akin nang sabihin niya iyon. May katahimikan, pero alam kong gusto mong nandun ang daddy mo. Hindi ako agad sumagot. Nakatitik ako sa painting na ginagawa niya. Isang upuan sa isang walang lamang kwarto, may ilaw na pumapasok mula sa bintana. Hindi ito tungkol sa akin, pero sa paanuman, ng gabing iyon, para itong tungkol sa akin. Gumawa akong isang huling mensahe, isang group text sa lahat ng miyembro ng pamilya na inimbita ko. Walang panunumbat, walang emosyon, puro detalye lang ang petsa, oras, address, directions, at sa pinakadulo, isang panggungusap. Sana makita ko kayo doon. Sinand ko iyon gagabi. Tiningnan ko ang screening matagal. Walang nakreply, kahit isa. Kinabukasan, tumunok ang phone ko. Si Bella. Tumatawag siya galing Davao. Nakbook na ako ang flight, agad niyang sabi. Pupunta ako. Ang boses niya ay matatak at sigurado. Lagi akong nandiyan. Hindi na siya nagtanong kung sino pa ang pupunta. Alam na niya. 12 araw na lang bago ang June 14. Nakasabit na ang gown ko sa aparador. Vintage lace, ivory. Nabili ko sa isang maliit na ukay-ukay malapit sa Tagaytay. Inalter ito ang isang sastre sa halagang P40 at sinabing kamukha ko raw si Grace Kelly. May mga bulaklak na akong inorder mula sa isang lokal na farm. May 4-2 na upuan nang nakaset up sa isang garden. Handa na ang lahat. Handa na ang lahat maliban sa isang bagay. Wala ni isang miyembro ang pamilya ko ang pumili sa akin. Ang wala na sa akin ngayon ay ang pangangailangang makmakaawa. At bago yun, iyon ang unang tunay na pagbabago. June 14 mikram umaga, araw ang kasal ko. Nakadekwatro si Bella sa bathroom counter, nakalapit habang minamikupan ako na may, sabi nga niya, hospital level precision. Nakatayo lang ako, pilit na humihinga ng normal. Nakasabit ang gown ko sa pinto na aparador sa likod ko. Ang buket ko nga puting peonis at lavender na galing pa sa farm sa Cavite ay nakalagay sa mason jar sa mesa sa kusina. Tahimik ang lahat, tapos nag-vibrate ang phone ko. Tiningnan ko. Sagot ko. Hindi tumigil sa paggalaw si Bella, pero nakita kong napatingin siya sa akin sa salamin. Donalyn, anak. Ang boses niya ay mahina at pagod. Hindi ko alam kung paano sasabihin to. Ipinikit ko ang mata ko. Ang mommy mo at ako. Magsisimula ang tanghali ang shower ni Alex. At sa habaang biyahe, hindi yata kami aabot sa Tagaytay ing 8 segundo. Binilang ko. 8 segundong katahimikan. Yun lang ang kinailangan para tuluyang bumigay ang isang bagay sa loop ko. Bawat sandali na naniwala akong pantay ang halaga ko. Bawat oras na sinabi ko sa sarili ko na sisipot siya kapag kailangan. Lahat iyon. Wala na. Nangako kayo, sabi ko. Alam ko. Mabilis niyang sagot. At pasensya na, pero first baby ito ni Alex. May iba pang pagkakataon. Hindi nanginig ang boses ko.
Proud ako doon. Ito lang ang araw kasal ko, sabi ko. Wala nang susunod pa, nagbuntong hininga siya. Donalyn, wag mo nang pahirapan pa ang sitwasyon. Pinatay ko ang tawag. Inilapak ko ang phone nang nakataup sa counter. Nanginginig ang nga kamay ko. Tuyong-tuyo ang nga mata ko. Walang sinabi si Bella. Kinuha niya lang ulit ang maskara at nagpatuloy. Kinalaunan ng umagang iyo daw. Ang iniharap niya ang phone sa akin nang walang salita. Nakapos na si Alex. Pink balloons, gold streamers. Staff setting up tables at the venue. Ang caption. So grateful to have the whole family here. Nai-post ing umaga. 3 oras bago magsimula ang shower. Hindi ako nag-react. Hindi ako umiyak. Naisip ko lang. Kaya pala ganito ang pakiramdam kapag naputol na ang huling hibla ng pasensya. Ang venue ay nasa likod ng isang maliit na inn na nakaharap sa Tal-Lake, kung saan kumikinang ang tubig sa ilalim ng liwanag ng hapon. 2 buwang weekend ang ginagol ni David para gawin ang reclaimed oak, makinis, binaloting sariwang eucalyptus at white ribbon. Simple lang, perpekto. Dumating ako ng hapon. Nakaset na ang nga upuan, 42 lahat, may puting linen at bawat isa ay nakatali ang maliit na bundle ng lavender. Sa malayo, mukha itong painting. Sa malapitan, 35 samga ito ay walang nakaupo. 7 tao, yun lang. Si David, si Bella, 2 kaibigan ni David sa art school na sina Paulo at Nadine. Si Tito Boy Abunda na nakasuot ang suit na ngayon ko lang nakitang suotin niya, at 2 kaibigan ko nung college na bumiyahe pagaling Cebu. 7 tao sa 42 na upuan. Umihip ang hangin samga bakanteng hanay. Dumadampi sa lavender na parang sinusubukang punan ang katahimikan. Nakatayo ako sa dulong ay sesuot ang gown ko. Ivory lace, tia length, vintage. Tama ang sastre. Sakto sa akin na parang ginawa talaga para sa akin. Pero ang tumayo ron ng mag-isa, walang kamay na hawak, walang ama sa tabi ko, bawat bakanteng upuan ay parang sugat na hindi ko maitago. Nagsimula ang musika. 2 babae mula sa kalapit na kolehiyo. Tumutuktok ang violin at cello malambot, matatak, napakaganda. Huminga ako ng malalim, naghahandang maglakat ng mag-isa. Kung sa tingin niyo tama ang desisyon ka pamilya ko na piliin ang baby shower nag-aate ko kaysa sa kasal ko, much comment nega makatsviran. Pero kung pakiramdam ninyo ay hindi kailanman, katanggap-tanggap ang pagtalikot sa sarili mong anak sa pinakamahalagang araw ng buhay niya, mag-comment ang walang puso. Minsan, ang isang desisyon ay nakpapakitang totoong halaga sa kanila. At gusto kong malaman, anong tawag mo rito? Nagsimulang tumugtog ang kanan inde ni Pachelbel. Dahan-dahang inanot ang tunok sa paligid. Lumapit sa akin si Bella, malambing ang boses niya. Gusto mo bang ako ang mahatid sayo? Umiling ako. Hindi, mahinang sabi ko. Ikaw ang maid of honor ko. Dun ka sa tabi ni David, lumingon ako sa isle. Nakatayo si David sa kabilang dulo, nahihintay. Kahit sa malayo, nakikita ko. Mapula ang nga mata niya. Huminga ako ng malalim, hinahanda ang sarili na maglakat mag-isa. Tapos, nakarinig ako in mayapak sa likod ko mabagal, matatag, sinasadya. Sa tingin ko medyo overdressed ako para sa isang garden wedding. Lumingon ako. Nakatayo si Tito Boy ilang hakbang lang ang layo. Nakasuot siya navy 3-piece suit na ngayon ko lang nakita. Perpektong tabas, luma pero alagang-alaga. May pale blue na pocket square na maayos na nakalagay sa bulsa, at silver na cufflinks na kumikinang sa sikat ng araw. Kinalaunan, mapapansin ko ang nakaukit doon, pero sa sandaling iyon, ang nakita ko lang ay ang ekspresyon niya. Kalmado, sigurado, at nandiyan. Kung papayagan mo ang isang matanda sa karangalang ito, sabi niya, sabay lahat ng braso niya, may nakbago sa loop ko. Hindi isang matalim na pakasira, kundi isang bagay na mas malambot parang isang espasyo na nakbukas at tuluyan nang nakapasok ang liwanag. Tiningnan ko siya, ang landlord namin, ang tahimik na taong umiinom itim na kape sa kusina namin, ang taong nakatayo sa tabi ng easel ni David at sinasabihang i-adjust ang ilaw ng kaunti. At bigla, naintindihan ko ang isang bagay na hindi ko nakita nun. Hindi lang siya basta naging mabait. Nakmamasit siya, naging nandiyan siya. Tito Boy,
Hindi niyo po kailangang gawin to, sabi ko. Alam ko, malumanay niyang sagot. Gusto ko. Dapat nandito ang daddy mo, dagdag niya, hindi nanginig ang boses niya. Pero dahil wala siya, ang isang taong talagang nakpapahalaga sa'yo dapat ang nandiyan. Kinuha ko ang braso niya at sabay kaming naglakad. Tumayo ang 7 taong nakaupo sa kaupuang iyon pagdaan namin. Umiiyak na si Bella. Nakangiti sina Paolo at Nadine. Nakatakip sa bibig ang magkakaibigan ko galing Cebu. At sa dulong ay si David. Itinaas niya ang kamay niya sa mukha niya. Pinipigilang umiyak ng tuluyan. Sandali lang ang seremonya. Ang officiant namin, isang retired judge na kilala ni David mula sa isang community art project, ay pinasimple lang ang lahat. Sinabi namin ang aming mga vows. Isinulat ni David ang sa kanya sa isang pirasoing primed canvas. Isinulat ko naman ang sa akin sa likoding isa sa mga illustration ko. Pareho kaming umiyak, pareho kaming tumawa. Pumalakpak ang 7 tao. At sa garden na iyon, sa ilalim ng malambot na liwanag ng June, sapat na ito. Higit pa sa sapat, dahil sa sandaling iyon, narealis ko ang isang bagay na hindi ko lubos na naintindihan nun. May 30 taon ang daddy ko para pumili at pumunta para sa akin. 2 taon pa lang akong kilala ni Tito Boy, at siya ang tumayo sa tabi ko pagkatapos ang seremonya. Nanatili kami sa garden. Walang ballroom, walang DJ, walang naglalakihang cake. Nag-order kaming pizza mula sa isang maliit na kainan sa Tagaytay. Binuksan ni Bella ang 3 bote ng wine na dala niya sa maleta. Hindi mamahalin, gusto niya lang ang lasa. Kinonekta ni Paolo ang phone niya sa isang maliit na speaker. Napuno ang musika ang paligid habang unti-unting lumulubog ang araw. Sumayaw kami nang nakayapak sa damuhan. Tumawa kami. Nagtagal kami hanggang sa lumabas ang nga alitap-tap. Hindi perpekto. Hindi ito ang tatawaging impressive sing pamilya ko, pero totoo ito. At sa unang pagkakataon sa araw na iyon, may naramdaman akong matatak na bagay na namuo sa loob ko. Amin ito. Nang humina na ang musika at tinutulungan na ni David si Paolo na itupi ang nga mesa, umupo ako sa isa sa mga bakanteng upuan at kinuha ang phone ko. Walang mensahe, kahit isa. Walang congratulations, walang pasensya na, walang iniisip ka namin. Wala. Parang hindi nangyari ang araw na ito. Parang hindi ako nag-exist. Binuksan ko ang Instagram. Alam kong hindi dapat, pero ginawa ko. Nag-post si Alex ang 14 na pictures. Ang private club sa Makati, ma-pink at gold na logo. Isang dessert table na malamang mas mahal pa sa buong kasal ko. Si Tita Corina na tumatawa habang may hawak na champagne. Si Tito Vic na may bit-bit na gift bag. At ang daddy ko na nakatayo sa tabi ni Alex, nakapatong ang kamay sa tiyan nito, nakangiti. Ang huling photo ay isang selfie. Nasa gitna si Alex, glowing, napapaligiran ng maparehong mukha na inimbita ko sa kasal ko. Ang caption, surrounded by love. Family is everything. Family is everything. Pinos niya iyon habang nakatayo ako sa harap ng 7 tao at 35 na bakanteng upuan. Zoom in ko ang isa sa mga pictures. Isang group shot malapit sa bar. Nakatayo si Slater sa gilid, bahagyang nakatalikot, nakadikit ang phone sa tainga, nakakuyom ang panga. Mukha siyang stress, parang hindi bagay sa isang kwartong punong na pagdiriwang. Napansin ko iyon, pero pinalampas ko na lang. Nang gabing iyon, pabalik sa studio, nakahiga kami ni David sa lumang futon na ginagawa rin naming sofa. Nakabukas ang nga bintana, rinik na rinik ang nga kuliglig. Kinuha namin ang nga lavender mula sa mga upuan at inilagay sa maliliit na garapon sa paligid ng kwarto. Naiwan ang amoy, malambot at pamilyar, parang sumunod sa amin ang kasal pawi. Nakatitig si David sa kisame, nakakawing ang madaliri niya sa akin. Pinakasalan ko ang pinakamatalino, pinakamatigas ang ulo, at pinakamagandang babae na nakilala ko. Mahinang sabi niya, sa isang garden na may 7 saksi, nilingon niya ako, at hindi ko ito ipagpapalit sa isang ballroom na may 300 tao. Sinubukan kong ngumiti, muntik ko nang magawa. Iniisip ko pa rin, bulong ko, baka kung mas sinubukan ko, tumawak pa ang isang beses. Sapat na ang tawak mo. Kalmado at sigurado ang boses niya, parang isang pinto na dahan-dahang sumasara pero tuluyan nang nakasara.
Sobra-sobra na ang tinawak mo, Donalyn. Doon ko na-realize, hindi yung lungkot para sa sarili ko, kundi yung lungkot para sa kanya. Tumayo si David sa dulo ng Iceland na yun, pinapanot ang bright niya na maglakat palapit sa kanya kasama ang isang 68 anyos na landlord dahil pinili ang sarili nitong ama na hindi pumunta. Deserve niyang mas higit pa ron. Deserve mo ang totoong kasal, mahinang sabi ko, kasama ang pamilya. Umiling siya. Totoong kasal to. Nandun si Tito Boy. Nandun si Bella. Pinisil niya ang kamay ko. Mas pamilya pa yun kaysa sa binigay ing kadugo mo sa'yo ngayon. Tahimik akong umiyak sa balikat niya nun. Hindi dahil wasak ako, kundi dahil pagod na ako. Pagod na akong buuin ang lahat mag-isa. Ang hindi ko alam nun ay may nililihim pala si David sa akin. Isang bagay na tinulungan siyang simulan ni Tito Boy ilang buwan na ang nakakaraan. Isang bagay na hindi niya sinabi dahil ayaw niyang umikot sa pera ang arawang kasal namin. Isang bagay na magpapabago sa lahat sa lalong madaling panahon. Isang linggo ang lumipas, tapos isa pa. Walang ni isang mensahe mula sa pamilya ko. Pakalipas ang ilang araw, nakpadala ako ang isang huling text. Binasa ko ang 3 beses bago ko pinindot ang send. Salamat sa inyong katahimikan. Sinabi nito ang lahat niya hindi magawa ninyong nga salita. Hindi na ako tatawag o magmamessage pa. Kung gusto niyo akong kausapin, alam niyo kung saan ako hahanapin. 2 araw ang lumipas, nakreply ang mommy ko, Donalyn, wag kang madrama. Mahal ka namin. Bad timing lang talaga ang shower ni Alex. Walang apology, walang pag-akong kasalanan. Ang salita lang na yun madrama. Ang paboritong paraan ng pamilya ko para i-dismiss ang kahit anong ayaw nilang harapin. Hindi na ako sumagot. Muta ko ang group chat at itinuon ang pansin ko sa isang bagay na hindi ako binigo, ang trabaho. Nakpinta ulit si David isang bagay na bago, isang bagay na hindi ko pa nakita mula sa kanya. Tinawag niyang The Seventh Chair ang serye. Malalaking oil paintings, tahimik at mabigat ang kahulugan. Isang hapag-kainan na nakaset para sa 8, na may isang upuan na bahagyang nakaurong at walang gumalo. Isang mahabang upuan sa simbahan na may nakatuping programang naiwan sa dulo. Isang hanay nga puting upuan sa isang garden, bawat isa ay may nakataling lavender. 35 sa amga ito ang walang nakaupo kundi hangin. Hindi niya ipinaliwanag ang serye. Hindi niya kailangan. Alam ko na kung tungkol saan ito. Isang hapon, bumaba si Tito Boy para tingnan ang bagong gawa niya. Tumayo siya sa harap ng garden painting ng matagal. Lumamig na ang kape niya sa hawak niya. Pagkatapos ay inilabas niya ang phone niya at nag-type in kung ano. Hindi niya sinabi kung sino ang ka-message niya. Hindi na rin ako nagtanong. Nang nga panahong iyon, tumigil na akong mahintay ang apology na hindi na darating. Nagsimula akong bumuo ng ibang bagay isang buhay na hindi na nangangailangan nito. Ang hindi ko na-realize ay may mas malaking bagay nang nangyayari. At si Tito Boy ang nahuhubok nito simula pa nung una. 2 linggo pagkatapos en kasal, inimbita kami ni Tito Boy sa itaas. Hindi kaswal, hindi yung tipong daan kayo kung gusto niyo. Isang totoong imbitasyon. Pag-dating namin, may 3 magsamesa, isang French press, at isang cotton. Mau pa kayo, sabi niya. May dapat akong sinabi sa inyo noon pa. Binuksan niya ang kahon. Sa loob nito ay mga exhibition catalogs, tumpok-tumpok, mula sa isang gallery sa Makati. May mga magazine clippings mula sa Tatla Philippines at Mega Magazine. Mga litrato ni Tito Boy, na nakatayo kasama ang mazikat na artist sa mga gallery openings, mga artist na nakikilala ko mula sa mga padering museo. Hawak ko ang highest gallery sa loob ng 22 taon. Sabi niya, sabay lapak ang isa sa mga katalog sa harap ko. Ang cover nito ay isang painting na nakita ko na sa mga textbook. Nag-represent ako ang 43 na artist. Pagpapatuloy niya. 7 sa kanila ay nasa permanent collection na ang malalaking museum. Nakatitik lang ako sa kanya. Ang tahimik na taong ito, ang aming landlord, ang sumingil sa amin ng fersyo. Nolkadabuvan at uminom ng kape sa basa na mug. Hindi niyo po sinabi sa amin, sabi ko. Hindi niyo kailangang malaman. Kalmado niyang sagot. Kailangan ko munang makasiguro kay David. Pinakdaop niya ang kamay niya.
Ginugol ko ang buong karera ko para malaman ang pagkakaiba ang magaling sa pambihira. Tumingin siya ang diretso kay David. Si David ay pambihira. At sa kaniya ikinuwento ang lahat. 6 na buwan ang nakalipas bago ang engagement, bago ang kasal, bago ang lahat. Nakpadala siya litrato gagawa ni David sa isang private collector. Si Inigo Zobel isang pangalan na lumalabas sa mga auction catalog sa buong mundo. Isang lalaki na ang koleksyon ay nakakahalaga ang milyon-milyon. Binili agad ni Inigo ang isang painting sa halagang 4,000,000. Lumingon ako kay David. Dahan-dahan siyang tumango, at sa sandaling iyon, nakita ko ito ang sikretong dala-dala niya. Sasabihin ko sana sayo pagkatapos ang kasal, mahinang sabi niya. Ayaw kong tabunan nito ang araw natin. Sa mga sumunod na araw, mabilis na nangyari ang lahat. Nakipag-ugnayan ang abogado ni Inigo Zobel dala ang isang formal na proposal, isang kontrata, 12 original na painting sa loob 18 buwan para sa kanyang private collection. Kabuang halaga, mahigit P25 million. Nakadetalye ang lahat, payment schedule, ownership rights, insurance. Ito yung uri ang oportunidad na hinihintay ang ma-artist pong buhay nila. At kahit paano, tahimik itong nabubuo habang abala ako sa pagpaplanong kasal na walang pumunta. Ito yung klaseng kontrata na pinapangarap na artist sa loob ng ilang dekada at hindi kailanman nakikita. Nakalakip dito ang isa pang sulat mula sa direktor ng Silverlens Gallery sa Makati, isa sa mga pinakaiginagalang na espasyo para sa contemporary realism sa bansa. Iniimbitahan nila si David na magkaroon ng solo exhibition. Ang centerpiece nito ay ang 7th Chair Series. Pumunta kami sa Makati ilang araw pagkatapos para pirmahan ang lahat sa opisina ng abogado. Nakaupo ako sa isang leather chair, maingat na binabasa ang bawat pahina. Nagsimulang lumabo ang nga numero, nanginginig ang nga kamay ko, hindi dahil sa takot. Mas malaki pa to sa kinikita ang daddy ko sa loob ng 5 taon, mahinang sabi ko. Ipinatong ni Tito Boy, na sumama sa amin, ang kamay niya sa mesa. At simula pa lang yan, sabi niya, hindi basta-basta nag-invest si Inigo. Bumubuo siya ang mga koneksyon. Magbubukas ito ang bawat pinto na gustong pasukin ni David. Pumirma si David. Nanotaryo ang abogado ang nga dokumento. Nang hapong yun, kinumpirma ang gallery sa email ang timeline ng exhibition. Toto ito, bawat salita, opisyal, legal, binding at wala kaming pinagsabihan kahit sino. Kahit isang tao. Naniniwala pa rin ang pamilya. Ko na si David ay isang struggling artist na umaasa lang sa kinikita ko sa freelance para mabuhay. Wala silang ideya na may nagbabago na. Isang linggo ang lumipas. Direktang tumawag si Inigo Zobel kay David. Nasa studio ako nang sagutin ni David ang tawag at inilagay ito sa speaker nang hindi nag-isip. Puno ang pintura ang nga kamay niya. Kalmado at kalkulado ang boses ni Inigo. Yung tipong boses na hindi nagmamadali para sa kahitano. David, sabi niya, nabalitaan kong hindi kayo nakapag-honeymoon ang asawa mo gaya ang dapat sana'y nakuha niyo. Napatingin ako. Yung yate ko, ang aman, ay pupunta sa Palawan next month. Pagpapatuloy niya. Gusto kong magpalipas kayong 10 araw dun. Ituring niyo na lang itong pasasalamat para sa unang 3 painting. Ang aman. Kinalaunan ko na lang malalaman na ito ay isang malaking yate na naglalayag sa mga isla buong Tagenet, nago-hosting ga artist, collector, at curator. Bahagyang tinakpan ni David ang phone at tumingin sa akin. Hindi na ching pwedeng itanggapin yang, bulong ko. Nagatubili siya. Sabi ni Chito Boy ganito talaga si Inigo, sabi niya. Hindi to charity. Ito ang paraan niyang pagbuong relasyon. Naisip ko ito, yung nabakanteng upuan, yung daddy kong pinili ang baby shower kaysa sa kasal ko, kung gaano karaming taon na ang ginugol ko para palitin ang sarili ko para lang maging komportable ang ibang tao. Hindi na ngayon, tumango ako. Oh, ilang araw ang lumipas, nalaman ni Bella. Ang reaksyon niya ay eksakto sa inasahan mo. Pupunta kayo sa yateing bilyonaryo para sa honeymoon niyo. Sabi niya habang tumatawa ng malakas, halos mabulunan sa kape niya. Tapos akala ng pamilya mo pulubi pa rin si David, hindi nila alam, sabi ko. At hindi ko sasabihin, hindi ako nagtatago.
Tumigil lang akong ipaliwanag ang sarili ko sa mga taong hindi nakikinig. Habang naghahanda kami para sa biyahe, nagsimula akong makarinig maliliit na bagay, mega piraso nega impormasyon. Si Tita Corina, ang nag-iisang paminsan-minsan ay nagte-text pa rin sa akin, ay may nabanggit. Ang real estate company ni Slater ay nagsisimula ng magka-problema. Dalawa sa pinakamalalaking development projects ni Slater ang nag-collapse. Nawala ang pondo, naudlot ang mga deals. Hindi ko alam ang buong detalye, pero hindi ko na kailangan. Malinaw ang nga senyales. Wala na ang Range Rover ni Alex, pinalitan na ang isang second-hand na Honda. At si Alex, na ginagawang parang pahinga ang paggamit ng Instagram, ay nanahimik ng 2 linggo. Para sa kanya, isang krisis yun. Tapos tumunok ang phone ko. Ang mommy ko, sa unang pakakataon matapos ang higit 1 buwan. Anak. Kumusta ka? Ang boses niya ay pilit na masaya. Okay lang po. Katahimikan. Nag-grill ang daddy mo nung weekend. Ang saya. Naisip namin na baka pwede kayong pumunta ni David ngayong Sunday. Sumandal ako sa pader-eng studio. Busi po ako ma. Oh, okay. Isa pang katahimikan. Sabi pala ang daddy mo hiraw. Pinatay ko ang tawag at nanatiling nakatayo doon sandali. Mainit pa ang phone sa kamay ko. Naintindihan ko. Nung bumabaha ang pera ni Slater, hindi ako nag-exist. Ngayong wala na, bigla nilang naalala na may isa pa silang anak. Ang hindi nila alam, at ang hindi ko pa rin lubos na na-realize noon, ay pakaraan ing 3 linggo, isang litrato lang ang magpapalit sa buong mundo ni Slater. Tahimik kaming nagimpake. Nagdala lang ako ing maliit na malita. Si David naman, dinala ang mas sketchbooks niya. Lumipat kami pa Aman Pulo nung isang Martes ing umaga. At pagtapak namin sa Aman, naintindihan ko rin ang isang bagay. Hindi ito simpleng yate lang. Ibang mundo ito. Ang kwarto namin ay may sariling balkonahe na nakaharap sa tubig na sobrang asul, parang hindi totoo. Marble floors, malalambot na puting kumot, at sariwang gardenia sa tabi ing kama. Unang umaga, nakatayo ako nang nakayapak sa balkonahe suot ang isang simpleng linen dress na nabili ko sa palengke. Dahan-dahang dumaan ang baybayin ng Palawan na parang ipininta. Sa ikatlong gabi, nag-host si Inigo ing dinner sa Apadek. 8 bisita, collectors, isang curator, at isang art critic galing Berlin. Kristal na baso, puting klinan, kumukurap na liwanag ni kandila habang nagbabago ang kulay ni gilangit mula orange hanggang dark blue. Tinaas ni Inigo ang baso niya. Gusto kong ipakilala si David Likaw ko, sabi niya. Ang pinakamahusay na realist painter na nakita ko sa loob ng 20 taon. Naramdaman kong humikpit ng bahagya ang hawak ni David sa kamay ko, nagsalita si David ng mahina. Walang pagpapanggap, puro katotohanan lang. Tungkol sa pagkawala. Tungkol sa mga bakanteng espasyo na iniwan mga taong piniling huwag dumating. Sumandal ang kritik galing Berlin, may potensyal itong pang-bienale, sabi niya. Tumango ang iba. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, napaligiran ako mga taong nakikita ang halaga sa binuo namin. Hindi kahit nagaling kami sa wala, kundi dahil doon, kinalaunan ng gabi ni Yon, nilapitan ako ni Inigo sa may railings. Pambihira ang asawa mo, sabi niya. Pero tingin ko alam mo na yun bago pa ang iba. Opo, sagot ko. Salamat din sa pagkakita nun. Sa huling gabi namin. Gumawa ako ng isang bagay na halos hindi ko ginagawa. Nag-post ako sa Instagram. Malit lang ang account ko, baka 200 followers lang. Ilang buwan na akong hindi nagpo-post, pero nang gabing iyon, habang lumulubok ang araw sa karagatan at nagiging kulay ginto ang tubig, nakatayo si David sa likod ko, nakapulupot ang nga braso niya sa balikat ko, at gusto kong alalahanin ito. Hindi para sa kanila. Para sa akin, ipinakita ang litrato na nasa unahan kami ang yet. Suot ko ang isang white silk dress na nahanap ko sa isang maliit na butik. Nakapatong ng magaan ang baba ni David sa balikat ko. Malabo ang background ng nga isla sa likod namin. Sa mesa sa tabi namin, may isang baso ng champagne at, halos hindi napapansin, ang catalog niyang Silverlands Gallery kung saan nakasulat ang pangalan niya sa cover. Ay sinulat ko ang caption sa lubong ilang segundo. Honeymoon with my husband. Grateful for the people who showed up.
Walang tags, walang paliwanag. Puro katotohanan lang. Pinost ko iyon gabi, local time. Tapos itinabi ko ang phone ko, hinalikan si David ng goodnight at nakatulog sa tunog ng tubig na humahampas sa yate. Kinabukasan ing umaga, inabot ko ang phone ko nang hindi nag-isip. Puno ang screen, patong-patong ang notifications. Nag-scroll ako nang nag-scroll. 417 missed calls at messages. Ang nga parehong tao na hindi man lang makapagpadala ang isang mensahe sa araw ang kasal ko, biglang daming gustong sabihin. 417, hayaan nating tumatak ang numerong iyan sandali. Ang parehong pamilya na hindi makapagpadala ang isang mensahe sa araw ang kasal ko ay biglang may daan-daan gustong sabihin nang makita nila kung nasaan ako. Umupo ako sa gilid ng kama at nagsimulang mag-scroll. Dahan-dahan, parang nakbabasa ang medical report, walang emosyon. Tumawag ang daddy ko ang 23 beses, 11 messages. Una, Donalyn, kaninong yate yan? Tapos, tawagan mo ko. Hindi ko alam na ganito na pala kaganda ang buhay ni David. At sa huli, madaling araw na, please, tawagan mo ang daddy mo. Ang mommy ko, 18 calls, 9 messages. Oh my God, Donalyn, nasa Palawan ba kayo? Okay ka lang ba? Kaninong bangkayan? At siyempre, kailangan nating mag-celebrate pag-uwi niyo. Mag-celebrate. Ang babaeng hindi man lang nakpadalang congratulations. Ngayon gusto ang party. Si Alex, 7 calls, 3 messages. Wait, tutu ba na nabebenta ni David ang art niya? At tapos, kailangan nating mag-usap. Ang iba ay sunod-sunod din. Matita, tito, pinsan, mataong hindi ko nakasalamuha o nakausap sa loob ng maraming taon. Congratulations! Sobrang proud kami sa'yo. Alam talaga naming may talento si David. Ang nga taong piniling huwag pumunta ay pilit na binabago ang nakaraan ngayon. Sa pinakailalim, isang mensahe ang umagaw ang pansin ko. Si Slater. Hindi pa siya nag-text sa akin kailanman. May nagre-represent pa na gallery sa asawa mo. Gusto ko sanang mag-connect. Ang lalaking dating naging dahilan ang katapatan ng pamilya ko, ngayon ay sinusubukang makarating kay David sa pamamagitan ko. Binasa ko ang lahat. Hindi ako nakreply kahit sa isa. Pagkaraan ng isang oras, natagpuan ako ni David sa balkonahe. Nakataop ang phone ko sa mesa. Hindi na siya nagtanong. Alam na niya. Hindi ko sila pwedeng ignore habang buhay. Mahinang sabi ko, pero hindi rin ako magpapanggap na okay ang lahat ng ito. Nang hapong iyon, binuksan ko ang family group chat sa unang pagkakataon simula nang imuto ko ito. Nag-type ako message, inulit, tapos sinen. Salamat sa pag-reach out, o kami ni David, siyam ka nagtatanong. Pumirma siya sa isang malaking art contract ilang linggo na ang nakalipas. Sa kolektor niya yung yate, regalo sa amin ang biyaheng to. Huminto ako, tapos itinuloy ko. Hindi ako magpapanggap na hindi masakit ang pagkawala niyo noong June 14. Masakit. Nangako si Det na ihahatid niya ako sa altar pero hindi ginawa. Pinili ni Mom ang isang party kaysa sa kasal ng anak niya. Sinasadya ni Alex na ischedule ang event niya sa parehong araw. Hindi ako galit pero kailangan ko ang space. Kapag handa na ako ang lalapit. Itinago ko ang phone ko sa loob ng ilang oras. Wala, naimaginin kong sabay-sabay nilang binabasa iyon, tahimik, hindi komportable. Pagsapit ang gabi, tumawag ang daddy ko. Hindi ko sinagot. Pakalipas ang isang oras, nag-post si Alex sa Instagram isang picture magandang nakaset na dinner table. Warm lighting, wine glasses, ang caption, family dinner, missing one, na parang ako pa ang hindi sumipot. Minsan, may mga taong hindi tumitigil sa pag-imbento ang kwento, kahit harap-harapan na ang katotohanan. 3 linggo pagawin namin, nilabas na ang Silverlands Gallery ang opisyal na anunsyo. David Licauco, the 7th Chair. Kumalatagad ang exhibition. Tatla Philippines, Mega Magazine, at tapos sa Philippine Daily Inquirer. Ang featured painting ay nagpapakita ang isang garden, 42 upuan, 7 ang may tao, 35 ang bakante. Titulo, June 14. Presyo. P25 million. Sold out agad.
May mga taong nakatayo sa harap nito at umiyak. Opening night, puno ang gallery ng mga collector, critic, curator. Nakatayo ako sa tabi ni David, pinapanot ang nga estranghero na makriyak sa isang sandali na minsang sumira sa akin. Isang reporter ang nagtanong sa kanya, personal po ba ito? Hindi nagatubili si David. Oh, sabi niya, araw yan ang kasal namin. 7 bisita, 42 upuan. Natahimik ang kwarto. At pagsapit en umaga, kalat na ang kwento kahit saan. May nakpadala sa Dedico en article na iyon. Hindi ko na nalaman kung sino, pero malinaw ko itong naiimagina. Ang Dedico nakaupo sa kusina sa Corinthian Gardens, nakababa ang salamin sa ilong niya, nakatitik sa Inquirer sa iPad niya, tinitingnan ang painting na iyon, 42 upuan. Bawat bakanteng upuan ay nakapinta ng may detalyeng nakmumula lang sa pag-alala kung sino ang hindi sumipot. Tumawak ang mommy ko ng araw ding iyon. Iba ang boses niya, marupok. Donalyn, nakita ang daddy mo yung painting. Ilang oras na siyang walang kibo. Nakaupo lang siya. Nanigas ako. Mom, hindi po ako ang nakpinta niyan, mahinang sabi ko. Si David po, ipininta niya ang nangyari. Hindi siya sumagot. Iba ang reaksyon ni Alex. Hindi siya nasaktan, nagalit siya, na-expose siya Ilang araw lang, nagsimula nang magtanong ang nga tao sa kanya. Wait, asawa ang kapatid mo, si David likaw ko yun. Bakit wala ka sa kasal niya? Ilang taong ginugol ni Alex para bumuong imahe, perpektong pamilya, perpektong buhay. Tapos biglang may butas doon, kasing lawak ng 42 na upuan. Hindi naktagal, tinawagan ni Slater si David. Hey David, congratulations, sabi niya. May mga clients ako na baka gustong mag-commission, pinutol siya ni David. Magalang pero marin. Exclusive na lang sa gallery ko ang lahat ng trabaho ko ngayon. Si Tito Boy at ang Silver Lens na ang bahala sa lahat. Doon natapos ang usapan. Ilang araw ang lumipas, nag-send si Tita Corina ang screenshot mula sa family group chat. Yung group chat na iniwan ko na, nag-message si Alex, ginagawa niya to para ipahiya tayo. At ang daddy ko, sa unang pagkakataon sa buhay ko, nag-reply, baka kasi sana pumunta tayo sa kasal. Sumagot agad ang mommy ko, baka nang magsimulado. Kahit nun, kahit nakasabit na ang katotohanan sa pader ng gallery para makita ang daan-daang tao, walang naksabi ang salitang mahalaga. Nagkamali tayo. 2 buwan ang lumipas, may iba namang lumabas. Isang notice sa business registry ang kumpanya ni Slater, nag-file ang bankruptcy. Nung una, isang linya lang sa report. Tapos lumabas na ang mega detalye. 2 palpak na proyekto, hindi nabayarang loans, nahahabol na creditors. Ang kumpanya na dating gumawa kay Slater na untouchable ay bumabagsak na. Mabilis itong nakaapekto sa mga magulang ko. Tumigil ang pagbabayad sa bahay. Pay 150 kada buwan, wala na. Na-cut off ang credit card ang mami ko. Nagsimulang magbenta ang alahas si Alex online mga bagay na dati niyang itinuturing na status symbols. Wala na, isa-isa, hindi nagtagal, tumawag sa akin ang Dedico. Sa unang pagkakataon matapos lumabas ang article. Donalyn. Hindi ko alam kung paano sasabihin to. Mas maliit na ang boses niya ngayon. Baka mawala sa atin ang bahay. Alam kong wala akong karapatang humingi ng pabor. Pero may paraan ba? Hinayaan kong humaba ang katahimikan. Ang parehong katahimikan na ibinigay niya sa akin sa umaga ng kasal ko. Dad, sabi ko sa wakas. Maging totoo tayo. 6 na buwan ang nakalipas. Pinili niyo ang party ni Alex kaysa sa kasal ko. Sumira kayo ng pangako. Hinayaan niyo akong maglakat sa altar kasama ang landlord namin dahil hindi worth it sa inyo na bumiyahe para sa akin. Rinig ko ang pahinga niya sa kabilang linya. Hindi ko po sinasabing hindi, pagpapatuloy ko. Pero kailangan niyo munang maintindihan ang isang bagay. Hindi ako ang backup plan ninyo. Anak niyo ako, matatak ang boses ko. At tinrato niyo ako na parang choice lang ako na pwedeng baliwalain. Hindi siya agad sumagot. Tila humaba ang oras, tapos mahinang sinabi niya, tama ka. Nakulang ako, sobra. 2 araw ang lumipas. Tumawag si Alex. Ito ang unang beses na nag-usap kami simula pa bago ang kasal. Miss na kita, Donna,
Malambing niyang sabi. Ang palayaw at tono na palagi niyang ginagamit kapag may kailangan siya. Tapos, bigla itong nagbago. Nawala ang lahat kay Slater. Kailangan ang tulong nina Mommy at Daddy. Maayos naman ang buhay niyo ni David ngayon. Di ba pwede nating kalimutan na lang? To at mag-move on? Mag-move on saan? Tanong ko. Hindi malamig ang boses ko. Malinaw lang. Inischedule mo ang baby shower mo sa mismong araw ang kasal ko. Tinawagan mo ang lahat at sinabihang piliin kanila. Sinabihan mo si Dad na pwede naman akong magpakasal kahit kailan. Naalala mo ba yung katahimikang yun? Buntis ako nun, Donalyn. Natakot ako. Unfair ka na. Hindi, kalmado kong sabi. Naging kalkulado ka. Hindi ko tinaasan ang boses ko. Hindi ko na kailangan. At ayos lang yun, patuloy ko. Wala ako rito para parusahan ka, pero kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Nakikita ko na ngayon. Matagal ko na itong nakikita. Inignore ko lang dahil gusto kong pamilya. Nagbago ang pahinga niya. Nawawala ang kontrol niya. Mahal kita, sabi ko. Pero hindi ko nahahayaang gamitin ang pagmamahal na yun laban sa akin. Kung gusto mong relasyon sa akin, magsisimula yun sa katapatan, hindi sa pera. Binaban niya ang linya. Hindi na siya tumawag ulit sa loob ng 3 linggo. Ibinaba ko ang phone ko at naglakad papunta sa studio. Tinatapos ni David ang isa pang painting. Isang mahabang lamesa, 11 plato at kubyertos, isang upuan ang medyo nakaurong at walang nakaupo. Lumingon siya. Kamusta? Binabaan niya akong phone. Tumango siya ng isang beses. Tatawag din yun. Siguro, sabi ko. Pero iba na siya kapag nangyari yun. O baka hindi na talaga siya tumawag. Yun lang ang natatanggapin kong sitwasyon. Bumalik siya sa pagpipinta. Kinuha ko ang ballpen ko. Sa labas, napuno ang tunok ang gakuliklik ang hangin. Matatak at walang pakialam sa mundo. 6 na buwan ang lumipas, nakatayo ako sa kusinang isang bahay na pag-aari ko na mismo. Isang maliit na 2-bedroom cottage sa Laguna, 10 minuto mula sa lawa. Puting pader, asul na bintana, at isang malawak na beranda. Ginawa naming studio ni David ang buong ground floor. Magandang ilaw, maluwak, at may pinto palabas sa isang maliit na garden kung saan plano kong magtanim ang lavender. Kami mismo ang nagbayad nito. Walang amortization, walang tulong, walang ibang panggalang nakadikit dito. Natapos na ni David ang The Seventh Chair Series 12 paintings na nakadisplay sa Silverlands Gallery sa loob ng 3 buwan. Halos lahat sold na, higit sa P30 million ang kinita, at marami pang nagre-request. May isa pang komisyon na in-offer si Inigo Zobel. 2 Asian galleries na rin ang kumukontak. Nagbago rin ang buhay ko. Inalok ako ang isang major children's publisher and multi-book deal matapos makita ang gawa ko sa exhibition in David. Ang unang libro ay tungkol sa isang batang babae na nagtanim ang mga wildflowers sa isang lugar na hindi naman dapat tubuan ang halaman. Tinatrabaho ko ito tuwing umaga sa dining table, habang nagpipinta si David sa ibaba. At tuwing linggo, pumupunta si Tito Boy para maghapunan. Nagmamaneho siya galing Maynila gamit ang lumang Volvo niya, may dalang simpleng bote ng wine, at nakikipagkwentuhan na parang pamilya namin siya. Dahil sa lahat ng aspetong mahalaga, pamilya ni Garcia. Isang gabi, nagain ako ng roast chicken na may maherbs galing sa garden. Tinas ni Tito Boy ang baso niya para sa 7th chair. Ipinag-cheers din ni David ang baso niya, gayon din ako, 7 tao sa isang kasal, at bawat isa sa kanila ay nasa buhay ko pa rin. Isang hapon Oktubre, may narinig akong kotseng pumarada sa driveway. Walang tumawag. Binuksan ko ang pinto, nakatayo doon ang daddy ko, nakasuot siyang polo shirt at hakis. Nasa bulsa ang nga kamay niya, mukha siyang mas matanda kaysa sa huli kong tanda sa kanya. Hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa bigat na dala-dala niya. Yung bigat na bitbit ng isang tao kapag hindi niya ito kayang bitawan. Hindi ako pumunta para huminging kahit ano, sabi niya. Naghintay ako. Pumunta ako para humingi nga tawad. Hindi yung klase na nag-expect nga patawad, kundi yung alam kong hindi ko deserve. Nakatayo siya doon sa tahimik na liwanag ng Oktubre, habang nalalaklak ang nga dahon sa beranda. Alam kong pinraktis niya ang nga salitang yun,
Hindi dahil pilit, kundi dahil mahalaga ito. Nakaupo ako sa isang country club, kumakain ang mamahaling pika-picha, habang ang anak kong babae ay kinakasal na 7 taon lang ang saksi, sabi niya. Dadalhin ko ang konsensyang yun habang buhay. Alam ko po, mahinang sagot ko. Tuloy po kayo. Kakagawa lang ni David ng kape. Dahan-dahan siyang pumasok, pinakmamasdan ang lahat, ang studio sa ibaba, ang garden sa bintana, ang na-painting sa pader at sa hallway. Huminto siya. May isang maliit na painting na nakasabit malapit sa lagayan ng ngacho at, June 14, isang early study. 7 upuan ang may tao, 35 ang bakante. Matagal siyang nakatayo doon. Tapos dumukot siya sa dalang bag at inilabas ang isang picture frame. Sa loob ay isang certificate. National Art Competition Award. Nakapangalan sa akin, nakapet sa 12 taon na ang nakalipas. Kupas na ang papel. Nakita ko sa atich, sabi niya, dapat nakasabit na to sa pader matagal na. Kinuha ko ito mula sa kanya at pinapasok siya para magkape. Madalas akong tanungin ang matao kung napatawat ko na ba sila. Ang totoo, ang pagpapatawat ay hindi nangyayari sa isang iglap. Hindi ito yung ibibigay mo lang tapos magmo-move on ka na. Ito ay isang bagay na unti-unti mong binubuo. May mga araw na nakpapatuloy ka. May mga araw na hihinto ka at tatanungin ang lahat. Nagpadala si Alex ang sulat kinalaunan, isang totoong sulat, sulat kamay. May isang linya doon na tumatak sa akin. Sinasadya kong piliin ang araw na yun. Natakot ako na kapag naging mahalaga ang kasal mo, hindi na nila ako kakailanganin. 4 na beses ko itong binasa. Tapos itinupi ko at inilagay sa drawer ang desk ko. Hindi ko itinapon, hindi ko rin naka-display, itinago ko lang hanggang sa maging handa ako. Tumatawag na ngayon ang mommy ko minsan sa isang linggo. Nagtatanong siya tungkol sa trabaho ko, sa mga painting ni David sa garden. Hindi siya nanghihinging kahit ano. Maliit na bagay lang, pero totoo. Nakatira na ngayon sina Alex at Slater sa isang nirerentahang apartment. Nagsimula ulit si Slater sa ibang kumpanya. Nakahanap din ang trabaho si Alex. Ang una niya sa loob ng maraming taon. Nabalitaan kong magaling daw siya ron. Sana nga, para naman sa akin, nakatayo ako sa likurang beranda ang bahay na pinahirapan ko mismo, pinapanut ang paglamlam ang liwanag sa garden. Nasa studio si David. Rinig ko ang tahimik na ritmo ng kanyang palette knife, paparating na si Tito Boy para sa hapunan. Namukatkat na ang lavender na itinanim ko nung taxibol. 42 na upuan, 7 na tao, 417 na mensahe. Sa huli, hindi mahalaga ang nga numerong iyon, ang mahalaga ay ito. Tumigil na akong bilangin ang nga taong umalis at nagsimulang pahalagahan ang nga taong nanatili. Kung kayo ang nasa posisyon ko, tutulungan niyo ba ang pamilya niyo pagkatapos ang lahat ng ginawa nila? O lalayo kayo? Naniniwala ba kayo na laging pamilya at kadugo ang dapat unahin, kahit sinasaktan na nila kayo? May mga taong tinatawag itong loyalty. Ang iba naman, self-respect. Para sa akin, ito ang pinakamahirap na desisyong ginawa ko. Ano ang pipiliin niyo? Kung may isang bagay mang itinuro sa akin ang paglalakbay na ito ay ang pagmamahal na walang respeto ay unti-unting buburahin ang pagkatao mo. Ilang taon kong inakala na ang pagiging pasensyosa, maunawain, at hindi pala away ang magpapamahal sa akin sa pamilya ko. Pero ang tanging naituro lang nito sa kanila ay mananatili ako, kahit paano pa nila ako tratuhin. At ang pinakamahirap na aral na natutunan ko ay ito. Minsan, ang nga taong mahal mo ay hindi ka pipiliin, at kailangan mo pa ring piliin ang sarili mo. Higit sa lahat, natutunan ko na ang pamilya ay hindi nadadaan sa dugo, kundi sa presensya kung sino ang nananatili sa tabi mo kapag kailangan mo sila. 7 taon ang pumunta sa kasal ko, at matagal kong inisip na ibig sabihin nun ay may kulang sa akin. Pero iba na ang pananaw ko ngayon. Ang 7 taong iyon ang katotohanan ko. Sila yung pumili sa akin ng walang pag-aalinlangan, walang kondisyon, at sa huli, mas mahalaga iyon kaysa sa isang kwartong puno mga tao na naroon lang dahil napipilitan. May tahimik na lakas sa paglayo sa mga bagay na sumasakit sayo, kahit nakasanayan na, hindi ibig sabihin na wala kang pakialam.
Ibig sabihin lang na may pakialam ka na rin sa sarili mo, ang pakset ng boundaries ay hindi pahihiganti. Ito ay pahihilom. At minsan, ang pinakamalakas na magagawa mo ay tumigil sa pagpapaliwanag ng halaga mo sa mga taong ayaw naman itong makita. Kung naramdaman mo na minsan na hindi ka pinapansin, pinakpalit, o tinrato na parang opsyon lang, gusto kong malaman mo ito, hindi ka sobra. Hindi ka rin kulang. Nasa lugar ka lang na hindi nakikita ang halaga mo, at hindi diyan nagtatapos ang kwento mo. Ngayon, nasaan ka man, huminga ka ng malalim. Baka pwede kang lumabas muna sandali, o magtimpla ng mainit na kape o tsa, o umupo lang ng tahimik at payagan ang sarili mong magpahinga. Marami ka ng pinasan na hindi nakikita ang iba, deserve mo ang pahingang iyan. At kung may naging kahulugan ang kwentong ito sa iyo, kung nakaramdam ka na naintindihan ka kahit saglit, malumanay kung hinihiling na mag-subscribe ka, i-like, at i-share ang video na ito. Hindi para sa akin, kundi para sa susunod na taong pinagdadaanan ang parehong bagay at hindi pa mahanap ang nga salita. Ang isang click mo ay makakatulong para makarating ang kwentong ito sa taong mas nangangailangan nito nang hindi mo alam. Makakatulong ito para maramdaman nilang hindi sila nag-isa. Makakatulong itong piliin nila ang sarili nila. Kaya, kung nandito ka pa rin, maraming salamat talaga. At kung handa ka na, maging bahagiing isang makabuluhang bagay dahil minsan, ang pinakamaliit na aksyon ay maaring magdulot ng pinakamalaking pagbabago.